Okay, ayan, ito po. Habang ongoing ang Senate hearing, at on break pa sila ngayon, magre-resume ng 2:00. Magre-resume na sila in a minute. Ito po, ito pa lang si Bunuan, may issue. Ito raw si Bunuan ay may kabit. Nako. Oy, Jojo, chismis na naman yan. Opo, chismis po. Pero ito po ay may kinalaman po sa pera ng taong bayan. Alam niyo kung bakit? Kasi di umano itong kabit ay biglang yumaman. So anyway, ito po ayon po sa ating bubuit na nagsumbong. Ito rin po ay sinumbong ata kay Deo Macalma at ginawang blind item ni Deo Macalma. Pero itong ayon sa ating bubuit, itong si Bunuan, ayan yung nakikita nyo sa screen ngayon na ex-DPWH secretary na pinalitan ni Marcos Jr. Estilo kasi nung Marcos administration, kapag merong nabubuking sa kanilang kabalbalan, pinagre-resign yan. Pagre-resignin para hindi maging accountable, mawala ba sa investigation. Ginawa nila kay Zaldico, yan kay Martin Romualdez, itong si Zaldico. But going back to Bunuan, meron daw kabit. Ito raw kanyang kabit ay taga Dampe, Florida Blanca sa Pampanga. Yung daw kabit niya na ito ay wala daw kapera-pera talaga ito. Ang tatay niya ay mambubukid lamang ho. Oo. Pero nung dumating itong si Knight in Shining Armor, Bunuan, abay, biglang umiba. Ay, salamat naman ho. May manabago na namang buhay itong ating opisyalis na ito. Kahapon lamang na-issue si Senator Joel Villanueva. Nakita siya doon sa reflection. Ba? Joel! Idol, totoo ba yun? So going back, ito nga raw si Bunuan, kasama yung kabit daw, kasama yung mga kapatid niya, ay pinagawan daw ng bahay itong si Bunuan. Ay, mga milyones ang mga halaga ng mga yan. Yung daw mga, yung sa barangay daw, pinasemento yung kalsada, pinagawan daw ng church. Siyempre, para sa Disney Princess, di ba? Maalala nyo si Marcos Sr., di ba? Pinagawa niya yung San Juanico Bridge in regalo para kay Imelda Marcos. But of course, may magandang epekto naman yung nagagamit naman ng taong bayan, di ba? But that is just para pagtakpan yung kanilang mga corruption, mga ginawang kabalbalan. So ito raw ay itong prior to this ay talagang sobra makapag-post itong kabit at yung mga kapatid, lavish lifestyle. Kumbaga, finiflex nila yung kanilang yaman na hindi natin alam kung saan ang pinanggalingan yan. Bunuan. So, ito raw si, yung si kabit. Yan, pangangalanan na po natin kasi hindi pinangalanan ni Deo Macalma. Ang kanyang pangalan daw ay si Jacqueline Villarde. Jaqquelyn Villarde. Kung gusto nyong maging investigador, ayan, sumali kayo sa ICI, i-search nyo yung pangalan na yan kung totoo hindi. Malamang sa malamang, baka ito ay tanong mamaya sa Senate hearing. Tignan natin kung may tanong yan. Pag naitanong yan, this confirms our chismis for today. So, ayan daw, itong si kabit ay nung pagka-graduate daw nung high school ay pumunta ng Maynila. Siyempre, walang pera, hindi makapag-aral. Nagbebenta raw ito sa Baklaran. Siguro doon nakita ni Bunuan, may maganda doon. Ito ba naman may nagbebenta? Kasi itong si babae, si Jacqueline na ito, artistahin. Sana all. Sana all. Artistahin talaga daw ito, kaya nga naman nagustuhan ni Mr. Pogi.
Bunuan. And yun nga, pagka-graduate, nagbenta sa Baclaran, nakita ni Bunuan, at yun, binahayan na. Meron daw itong kapatid, itong si Jacqueline, at ang pangalan niya ay Jennifer Velarde. Pinagawan din daw ng bahay. Oo, pinagawan ng bahay, pati na rin yung mga lalaking kapatid ni Jacqueline, pinagawan din ng bahay, binilhan ng sports car, at eto pa ang pinakamatindi. Pinagawan pala ng resort itong si Jacqueline. Kaya lamang ho, nung nabuking ang flood control issue, nito lamang ay pinatigil na raw. Hindi ko lang alam kung ano ang pangalan ng resort na yan. Sana mapuntahan natin, mabisita, no? Ako nga, minsan, pag napupunta ako sa mga resort, napapaisip ako. Sabi ko, ang ganda naman ito. Sino kaya may-ari nito? Ang unang naisip ko, politiko. Sana all! One time nga napunta kami dyan sa may resort sa Nueva Ecija. Ang ganda, ang laki. May mga pool, may palaisdaan, may firing range. Nung papunta kami doon sa may firing range, nag-uusap kami ng mga kasama ko. Ang ganda talaga dito. Siguro may-ari nito, politiko, no? Kinurap, no? Sinabi pa namin yun. Yung may-ari, hands-on, nandun pala nagbabantay. Nung nag-uusap kami, kasalukuyan kami nag-uusap, nandun pala siya sa likod. Narinig niya yung mga sinabi namin. Siguro politiko may-ari nito at kurap. So nagsalita, sabi niya, hindi, retired general ako. Sabi niya gano'n. Buti naman mabait, hindi siya napikon. May dala-dala siyang baril eh. Siyempre, firing range yun, baka kami barilin. Anyway, yan, going back to Bunuan. Yan nga, pinatigil daw yung resort kasi na-issue dito sa flood control. Ito nga yung sinasabi ko bakit tila nawawala? No? Kung totoo man ito kasi syempre, chismis pa naman ito. Hindi naman natin pwedeng sabihin na 100% totoo. Pwedeng i-deny. Minsan nga, kahit may evidence, di-deny pa rin di ba? So, kung totoo man to o hindi, bakit nawawala sa sentro ng usapin itong mga Zaldico, Martin Romualdez, itong Bunuan na ito? Parang alam yun, pinag-resign na lang, tinanggal sa pwesto, pinalitan ni Vince Dizon, nawalan na siya sa investigation. Samantalang siya ang namumuno under DPWH nung mga panahon na yun, tapos parang wala lang. Hindi man lang madiin sa mga katanungan dito sa Senado. But anyway, let's see. Ito yung gusto natin dapat na madiin ng mga ex-DPWH official, secretaries, Martin Romualdez, Zaldico. Yan ang dapat tutukan natin. Kasi itong mga politikong ito, itong mga opisyalis na mga ito, gamit-gamit ang pera ng taong bayan para ma-please yung kanilang mga kabit. Diyos mio Marimar, oo, kawang taong bayan.